Good evening po sa bawat isa. Muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at bago po yun ay tayo po ay umawit sa Panginoon sa gabi nito. Ganyan ko po ang mga kasama ko dito sa loob ng room saan po ginaganap ang ating prayer meeting, ang live stream po ng ating prayer meeting. Let us continue to worship the Lord. Hallelujah. Because He deserves to worship. He deserves our praises. Christ is my reward, not my devotion. Now there's nothing in this world that will ever satisfy. Through every trial, my soul will sing.
dakilain sa aming mga buhay. Sa gabi ito, O Diyos, sa aming pong pagbubulay-bulay ng salita, tuloy ka namin maitaas sa aming kalagitnaan at patuloy mong gamitin, Panginoon, ang aming pong tagapagsalita ngayong gabi sa lahat ng mga salita mo na aming magpapakinggan ay maging pagpapala, kalakasan ng aming mga spiritual na pamumuhay, Panginoong Diyos. Tuloy ka namin pinupuri, pinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, purihin po ang pangalan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ayan. Ang Diyos natin po na pinaglilingkuran at sinasamba ay isang Diyos na buhay. Amen. So sa hapon pong ito at sa gabi pong ito o anumang pong oras sa inyo po ngayon na patuloy na sumusubaybay po, no, sa mga kapatid natin sa ibang bansa, anumang pong oras ngayon dyan, sumayin niyo po ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Sa mga kapatid naman ho natin, mga kababayan nandito ngayon. So atin pong lahat ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. So sa gabi pong ito ay patuloy po tayong magkaisa na pakinggan ang salita ho ng ating Panginoong Diyos. Ayan. At bago po tayo manalangin ay patuloy lang po namin ipinag-aanyaya. Ito pong gawain na ito ng ating Panginoon tuwing araw po ng Huwebes, 6 o'clock po ng hapon. So dito po sa Christ-Centered Life, dito lang ho, diretso lamang ho mula sa highway, sa side ho ng isang fast food dyan. So diretso lamang ho, hindi kayo maliligaw, may signboard po dyan. So welcome po, samahan po ninyo kami tuwing Huwebes po, at sa inyo pong mga tahanan na patuloy na sumusubaybay, nawa po ay mabigyan po ninyo ng oras ito pong pakikinig ho ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ayan. At ganoon din po, tuwing araw naman po ng linggo, yung araw ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos po. Ganoon din po, address din po dito rin ho, 9 o'clock po ang start ng gawain ng pagsamba. So welcome po ang bawat isa. At ano pa ba? So doon po sa nagnanais po na magkaroon o magbukas, patuloyin ang salita ho ng ating Panginoong Diyos sa kanilang mga tahanan, magkaroon ng Bible study po. So welcome po, makipag-ugnayan lang ho kayo sa amin o pwede ho kayong mag-comment dyan po sa comment section ho ng FB. At welcome po na ihatid po namin sa inyong mga tahanan ang salita ho ng ating Panginoong Diyos. Yan po. Hayaan po natin na pasukin ng salita ng Diyos po ang inyong pong mga tahanan at lalo-lalo na po ang inyong pong buhay. Ayan. So tayo po ay manalangin. So wala na po tayo siguro nakalimutan na importanteng announcement. So sige ho tayo mag-pray. Salamat po aming aming dakilang Diyos Amang Banal. Pinupuri ka po namin, Ama, sa sandaling ito, sa pagkakataon na binigay mo pong muli sa amin sa tuwing ganitong araw at oras upang may pahayag ang iyong salita, pakinggan, natuto po kami, maliwanagan. Salamat po, O Diyos, dalangin po namin na po, O Diyos, ay makaabot po sa mga kababayan po namin, mga kapatid na nanonood po ngayon sa live stream, Panginoon. Dalangin po namin na ito ay magbigay ng kaliwanagan ho sa kanila, O Diyos. Tanggapin po nila ito bilang salita mo, Panginoon, hindi salita ng tao lang. Sapagkat ang salita mo, Panginoon, ay makapangyarihan, pagpapalaya, O Diyos, sa bawat bilanggo o bihag ng iba't ibang gawa ng kaaway. Hayaan mo po, O Diyos, na ikaw po ang siyang maitanghal namin sa hapong ito. Po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So,
So, alam mo ba ninyo kung anong ganap ngayon? Lazareto. Ayun. Translasyon na tinatawag po, ano? Actually, ang totoo po nito, ang gusto ko sanang ibahagi dahil bagong taon, lumipas na po yung 2024, nais ko sana ibahagi yung tungkol sa 10 ketongin na pinagaling ng ating Panginoon, yung nagpasalamat sa Kanya. Alam, bigla akong napunta ho dito sa talatang ito ang ibabahagi po natin sa hapong ito. Kakalungkot ho, ano? Sabagay, tayo din po, naintindihan natin sa kanyang sitwasyon dahil tayo po ay galing din sa ganun dati, ano ho? Na makita ho natin na para ho silang mga langgam, no? Sa dami. Sabi nga ng iba, kung maghulog ka ng karayom doon ay hindi mahulugan ng karayom, no? Sa dami. Sabi nga ng isang nag-comment, pagkatapos niya sabi, balik na naman kayo sa pag-snatch. Balik na naman sa dating buhay. No? Ganun ho sila dedicated ho. No? At yung iba namang nag-comment ho, sabi nila, hayaan na lamang sila. Respetuhin na lang. Sa isip ko, kailanman wala akong nabasa sa Bible na nirespeto ng Diyos ang mali. At hindi pwede sabihin yung hayaan na lamang sila. Hindi po. Naunawaan po namin ng ganong kalagayan. Sabi ng iba, may kanya-kanya tayong pananampalataya. Tama po yun. Kaya lang, kapag ang pananampalataya po ay hindi nakabase sa itinuturo po ng salita ng Diyos yan, ng salita ng Diyos, hindi ho iyon tama. So meron po tayong pinagbabatayan ng ating paniniwala, ng ating pananampalataya. Kapag labas po doon, mali ho. At yan po ang salita ho ng ating Panginoong Diyos, ang siyang pinagbabatayan natin, sabi po ni Pablo. No? Ito yung saligan ng ating pananampalataya sa aklat po ng Korinto, ang sabi. So, hindi po pwedeng ipagwalang bahala na lamang ho yung mga ganon na senaryo ho. Kasi ho, kami ho, kahit nandito ngayon, galing din ho dati sa mga ganyan. Ano? Kaya salamat sa Panginoon, sabi katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, kinahabagan lang ho din kami ng ating Panginoon. Ayun nga ho, tumugon, nagbukas ng puso at isip, nalunagan ho kami. So kaya ho, bilang sabi ho ng salita ng Diyos, bilang mga taong naluwanagan, so kailangan ho, mag-akay ho tayo. No, doon sa mga taong andun pa rin ho na hindi pa naliliwanagan po ng lubusan. So, kumbaga ho, hindi ho kami po pwedeng magkibit-balikat na lamang ho. Ito ho ang masasabi ko lamang ho doon sa ibang nagko-comment na hayaan na lamang sila, respeto na lang. Hindi ho ganito ho. Kung meron ho kayong mahal sa buhay na makikita mo ho na tatalon sa malaking building, sasabihin na lamang ho ba natin na hayaan na lang siya, bahala siya. Wala ho tayong gagawin, gayong alam naman natin sa sarili, meron tayong magagawa. O alam naman na masusunog sa isang bahay, yung mahal mo sa buhay, wala kang gagawin. Siyempre ho, meron. Ganun din ho sa puntong spiritual ho. No? Kasi ho, sana ho wag ho kayong magagalit ika nga dahil nais po ng ating Panginoon na mahango po kung paano po kami hinango din ng aming Panginoon, ng ating Panginoon doon sa dating nakamulatan, no? Na paniniwala na akala ho namin noon tama, itinama lang ng ating Panginoong Diyos mula sa kanyang mga salita. So, yun ho ang tanging layunin ho kung bakit ipinapahayag ho namin yung salita ng Diyos. Kung paano po sa amin, meron din nagpahayag ng salita ho ng Diyos, kaya naluwanagan ho kami. So, tinanggap namin, pinakinggan. So, kaya ho naluwanagan ho din kami. No? So, kami rin ho galing ho din dyan.
At ang sabi po ng ating Panginoon, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ho ng Diyos. Ayan. So isa po yan ang binigay na palatandaan ng ating Panginoon na yung sa Diyos ay nakikinig ng salita ho ng Diyos. Kaya ho sa gabi po ito, ay nais ko pong pakinggan ho natin, no? Hindi ho ako magpapahayag ng sarili ko haka-haka o kuro-kuro dito ho. Kundi magbabasa lang ho ako ng salita ho ng Diyos dito. Ano ho? Kaya ho, wag ho sana tayong bagamat ika nga, sabi nga, ang katotohanan ho, talagang masakit. Pero kung ito po kapag ito ay ating tinanggap sa ating buhay, makakalaya ho tayo. No? At ang sabi ko ng salita ng Diyos, ang katotohanan, ang magpapalaya ko sa atin. So, hayaan po natin ang salita ho ng Diyos. No, kung tayo po ay talaga sinasabi ho natin na naniniwala sa Diyos, nananampalataya sa Diyos, so, kailangan ho, pakinggan din naman natin ang salita ho niya at hindi lamang ho natin basta pakinggan, sundin ho natin. Paniwalaan at sundin. So, ito ho ang sabi ng salita ho ng Diyos. Ano, kaya, nakakaawa ho, no? Hindi ho namin kayo inuhusgahan. Wala ho kami sa lugar, no? At karapatan para maghusga ho sa magandang sitwasyon. Wala ho. Actually ho, yun nga ho, no? Habag po, no? Habag. So, nawa ho, hayaan natin ang salita ho ng Diyos ay humipo sa puso po ninyo. No? So, dito po tayo sa aklat ng Manggawa, chapter 17. No, tatlong talata lamang ho dito ang nais kong bigyan ho natin ng pansin dito. No? Dahil ito po ang tatlong napansin o napagtuunan ng pansin ni Apostol Pablo. So, chapter 17, mula po sa verse, unahin po natin verse 16, then jump po tayo sa verse 22, then jump po tayo sa verse 29. So sabi ho dito ni Apostol Pablo, ito po ay sulat niya sa mga taga-Atenas. No? Ang sabi ho, habang sila ay hinihintay ni Pablo sa Atenas, ito, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang lungsod at nag-init ang kanyang kalooban. So ayan po yung una. At yung pangalawa hong napansin ni Apostol Pablo sa verse 22, kaya tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa reliyon. So pangalawa po yan. Pangatlo, sa verse 29, yamang tayo mga anak ng Diyos. Ito ha, kung tayo po ay naniniwala, lalo na ho na sa ating sinasabing Kristiyanong bansa, ito Pilipinas, na pinaniniwala na ang lahat ay anak ng Diyos, ito ang sabi ng salita ng Diyos. Yamang tayo mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na gawang likha, na pawang likha ng isip at kamay ng tao. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Yan po ang nais nating talakayin po sa hapon pong ito. Itong tatlong napansin po ni Apostol Pablo. So, alam naman ho natin, si Apostol Pablo, kung sino ho siya dati. No? Isa ho siyang Pariseo at anak ng Pariseo ho. Pag sinabi ho ng Pariseo, ay matalino ho ang mga yan. At talagang dedicated ho sila, talagang hawak na hawak ho sila mahigpit sa kanilang reliyon. Sa kanilang mga katuruan. Yun ho siya dati, Saulo po siya dati pangalan before na siya ay naging Apostol Pablo. No? So, siya ho ay, sabi pa ho ng Banal na Kasulatan, siya ho ay mas masugid sa pagsunod sa kanyang kautusan kaysa sa kanyang mga kasing edad ho. Sabi. Ganun ho ka-deboto, kapanatiko ho si Pablo at pagka-religyoso si Apostol Pablo po. No, Saulo. No? So, una, nung siya po ay masumpungan niya ang ating Panginoong Jesus doon sa daang Damasco,
So po niya na-encounter ang ating Panginoon habang siya ay manghuhuli ng mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo, ipabilanggo. So nakatagpo niya ang Panginoon po doon at yun, nabulag ho siya at nasubasog o nasubsob. So yun po ang simula ng pagbabago po ni Saulo na naging Apostol Pablo. At simula po noon, siya po ay naglingkod at sumunod na sa ating Panginoon. At ang sabi pa man niya, yung mga doon sa aklat ng Filipos, yung mga inaari niyang pinapahalagahan noon, yung importante sa kanyang paniwala, yung mga nakamulatan ho niya, sabi ho niya, inaari na niyang basura, sabi ho. Ibig sabihin, walang kwenta. Lahat po yun. Ibig ko sabihin, kung himay-may po natin, unawain natin mabuti, yung sinabi niya po sa Pablo ngayon na inaari niyang basura, ibig po sabihin, tinalikuran niya yung pagiging deboto ho niya, panatiko sa kanilang reliyon. So, yun po si Pablo. Kaya nung siya po ay nangangaral na patungkol sa ating Panginoon Kristo, at nung siya makarating dito sa Atenas, eto nga ho ang unang napansin ho niya. Una, no, sa verse 16, hinihintay ho niya kasi sina Timoteo na sumunod sa kanya, si Silas. So habang po hinihintay niya, napansin ho niya doon sa lugar kung saan siya naghihintay, na sabi niya, napansin niyang punong-puno ng Diyos-Diyosan ang lungsod. Alam ho ni Pablo ang mga Diyos-Diyosang ito dahil siya isang Pariseo. Ano po ang mga Diyos-Diyosan na ito na tinutukoy ni Apostol Pablo? Sabi ko nga palagi, pag dinoble mo ang inulit-ulit mo yung salita, hindi totoo. No? So, Diyos-Diyosan, hindi totoo. So, ito po mga Diyos-Diyosan na ito, yun yung tinatawag na mga gawa ng kamay ng tao. Ginawa ho ng tao mula sa kahoy, bato, marmol, ginto, at pila. Tulad nung nangyari sa Old Testament po, sa panahon po ni Moses, yun po, ang mga Diyos-Diyosan. At marami pa ho mga Diyos-Diyosan sa lumang tipan na sinasamba ho, ipinalit ng tao sa tunay na Diyos. No? Marami ho. Yung iba, mga hayop, sinasamba, no? Yung mga bituin. Yung ibig sabihin, doon sa sinabi doon sa Romans, chapter 1, yung lahat ng nilikha ng Diyos, yun ang sinamba at ginawang Diyos-Diyosan ng tao. Yan po yung Diyos-Diyosan na sinasabi ho. So, basahin po natin itong sinasabi na salita ng Diyos upang magkaroon pa po tayo ng kaalaman patungkol po sa mga Diyos-Diyosan na ito. Alin ba o sino ba itong mga Diyos-Diyosan na tinutukoy ni Apostol Pablo na nakita niya doon? Kaya nag-init ang sabi Nung mabasa ko po ito, naalala ko nung bagong Kristiyano ho ako. Talagang nung mabasa ko po sa salita ng Diyos na mali pa lamang ito. Kasi ako po noon talagang ganun ho ako eh. Talagang sabi ko meron akong alaga noon eh. Nakahilera ho yan, araw-araw nililinis ko ho yan. Kaya nung makakilala po ako sa ating Panginoon, eto ho, parang si Pablo, naging mainit po ang loob ko dito. Naalala ko nga ho noon, no? Natanungan ng father namin noon, tinanong niya ako, ibig ba sabihin, ang sabi, tinutukoy niya itong mga Diyos-Diyos nga, ang mga ito hindi Diyos, sabi niya. Hindi, sabi ko. Medyo nagalit siya sa akin. No? So sa aklat ng mga awit, chapter 115, verse 4 hanggang 8. So ito po ibabasa lang ho tayo ng salita ho ng ating Panginoon, ano, kung sino itong tinutukoy ni Pablo na Diyos-Diyosan. Ito ho, no? Pakinggan ho natin. Ang sabi sa verse 4, ginawa sa ginto pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga, may bibig, sabi, ngunit hindi makapagsalita at hindi rin makakita mga matang sadyang sadya. Pinaganda pa, no? Minsan yung pilik mata, talagang pinapaganda, no?
6, at hindi rin makarinig ang kanilang mga tenga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. So ganun-ganun ho, no? Parang sa isang tao, may mata, may tenga, may ilong, may bibig. Sabi ho. 7, totoo nga na mayroong kamay, sabi ho, ngunit walang pakiramdam. Kahit na tusukin mo, kurutin, hindi aaray po yan. Mga paay na mayroon din, ngunit hindi makahakbang. Kaya kung titignan ho ninyo, talagang pinapasan lang ho nila at dinadala mula sa isang lugar tungo sa isang lugar. Makita ho ninyo sa Facebook, pinapakita ho doon yung iba dahil na nawala ng balanse, natumba, no, nawasak lang. Ang gumawa sa verse 8, sa 7, niwala kang maririnig kahit gamunting tinig man. Yun nga, hindi sila nga makapagsalita. 8, ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana'y makatulad din ng gayong Diyos na ginawa. So yun po ang tinutukoy na Diyos-Diyos na nakita ko ni Pablo. Na parang inanyuan ding tao, binihisa ng sabi, kaya nga yung iba, bakit ninanakaw mula, nawawala doon sa lalagyan niya, kasi gawa sa ginto o pilak, kaya ninanakaw. No? Then, doon sa Psalm 135 din ho, sabi doon, sa verse 15 hanggang 18, ang Diyos ng mga bansay ginawa sa pilak, ginto, mga kamay nitong tao ang humugis at bumuo. 16, oot, mayroon silang bibig, hindi naman maibuka. Mga mata mayroon din, hindi naman makakita. 17, mayroon din silang tainga, ngunit hindi makarinig. Hindi sila humihinga sa latin man, yung bibig. Ang gumawa sa kanila at lahat ng nagtiwala, matutulad sa idolong, sila na rin ang lumikha. So walang pinagkaiba, ibig po sabihin. So ang liwanag ho ng sinasabi ho ng salita ho ng ating Panginoon na mga ayaw ho, kaagaw ho ng Diyos ang mga Diyos-Diyos na ito sa kanyang bayang Israel noon. Na kapag sila ho ay natalikod sa Diyos, nababaling po sila sa mga Diyos-Diyos na ito. Kaya ang Diyos po ay nagagalit sa kanila. Kaya sila pinababayaan na mabihag, magapi ng mga kaaway nila. At ito pa ho, sa Isaiah 37, verse 19. Kung hayaan lang po natin na ang salita ho ng Diyos ay pumasok sa puso po natin, makakalaya ho tayo sa mga ganitong kung sa biglang tingin nga ho, sabi ni Pablo, kung sa biglang tingin mo akala mo ay totoo at sa Diyos, pero ang totoo ay hindi po. Hindi ho lahat ng nakikita natin akala mo ay mga pangreliyon na mga bagay o gawain sa Diyos na, hindi po. Masasabi lang ho natin na ang isang bagay o ang isang gawain sa Diyos kung yan po ay naaayon sa kanyang sinasabi sa kanyang salita. So 37, saan ba tayo? 19, no? So sabi ho, sinunog nila ang Diyos na mga ito sapagkat ang Diyos nila ay hindi tunay. Mga bato at kahoy na gawa lamang ng mga tao. May nga rin ho akong napanood parang ano lang ho, parang natawag dito, teledrama lang ho. Tuloy, nakikita naman ho natin sila sa daan, nilalako nila ito, binebenta. No. Sabi niya, inaalok niya, bilhin mo ito, sabi niya, bili ka. Swerte ito sa'yo, sabi niya nung nagbebenta. Sinagot siya nung pinagbebenta, kung swerte yan, ba't mo binebenta? Sa'yo na lang, sabi. No? So, yan po ang sinasabi ng salita ho ng Diyos. No? Iba-ibang size, small, medium, large. No? So, iba-ibang presyo din. At ang nakalunod dito, yung iba ginawa pang mga modelo. No? Ginawang modelo ng bumbero, ng pulis, ng iba pang binibihisan talaga nila.
So, sa Isaiah 44 verse 9, ito ho, medyo mahaba-haba po ito, pero nais kong basahin ito sapagkat bagamat mabigat ang pananalitang ito ng ating Panginoong Diyos mula sa kanyang lingkod na si Propeta Isaias, talaga naman hong ang salita ho ng Diyos ay mabigat talaga. Mabigat doon sa ayaw tanggapin at paniwalaan. Sa verse 9 po, sabi, ito ho, sa entrada pa lamang ho, ang bigat na ho ng sinabi na salita ho ng Diyos. Ang sabi, walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto. At walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang gumagawa nito ay tao lamang. Kaya magsama-saman sila at ako'y harapin ay matatakot din at mapapahiya. Ang panday na kumukuha ng isang pirasong bakal, ito gawa yung panday, kumuha ng bakal at inilagay ito sa apoy para palambutin. Pagkatapos ay pinupukpok ito ng malakas niyang bisig hanggang sa magkahugis. So, depende yun sa gusto niya, no? Kung kanino mukha. Sabay yan. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom at napapagod. Ang karpintero naman, kumukuha ng kapirasong kahoy, ginuguhitan niya ito ng anyong tao. Ayan nga ho. Saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang rebulto, pagkatapos inilalagay niya ito sa kanyang bahay. So, gagawa ng altar. Maaring manili at pumutol ng matigas na kahoy sa gubat tulad ng cedro, encina at cypress. O maaring siya ay magtanim ng laurel at ito ay hintaying lumaki sa kadidilig ng ulan. Ang kaputol na kahoy na ito ay ginagawang panggatong at ang kaputol ay Diyos-Diyosan. So yung pinagtabasan ko siguro, no? At yung talagang hinugisan niya, so yun yung kanyang dinidiyos. At yung mga pinagtabasan, pinagkayuran, sabi at ginawang panggatong. So, tingnan mo natin. Para magbigay init sa kanya at para paglutuan. Ang isang piraso ay ginagawang rebulto para sambahin. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne. Ayan. At nasisiyan siyang kumakain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy, ay nasasabi niya ang ganito, ang sarap ng init. Ang natirang kahoy ay ginawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Biruin mo, hindi na lang niya iniisip na maputol ko lang. Siya ang gumawa noon. Kung hindi niya ginawa, hindi makakahugis yun. Tapos hihingan niya ng tulong na iligtas siya. Asan ho yung common sense ho doon? Ano? Ginawa niya yun, tapos ihingi siya ng tulong. Parang yung dati nung naglahar, so alam naman ko natin banda dyan sa Bacolor, marami ho dyan. So sa malaking po dyan rebulto, pinakita sa dyaryo, nalubog, ulo na lang nakalitaw. At yan ho kung gagamitin ho yung kaisipan ho natin na kung ang mga ito po ay may magagawa at makakapagligtas, din sana nailigtas niya yung sarili niya. Di ba? So, ganun lang ho. Verse 18, ang mga taong ito ay mga mangmang at di inuunawa ang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mata at sinarhan ang isip sa katotohanan. So, hindi ho natin na masisisi dahil ang sabi ng Banal na Kasulatan ni Pablo, binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito. Ang tinutukoy po ng Diyos doon, maliit na di, ay ang dyablo.
Kaya sabi, yung kanilang hindi sila makaunawa, no? Tinakpan ang kanilang mga mata, yung isipan, nasara. 19, at hindi na nila naisip, ito nga ho, common sense, na ang kaputol ng ginawa nilang rebulto ay ginamit sa pagluto sa tinapay at karneng kanilang kinain. Hindi man lang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang kapirasong kahoy. Ang totoo po, ang salita na rin hong ang Diyos ang magsasabi, karumal-dumal ho yan ang sabi ng Diyos sa kanyang harapan. Yung pagsambaho sa mga rebulto. No? 20. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi Diyos. Yun ho, ipagpipilitan ho niya, pagmamatigasan. Na yung ginawa niya, hindi siya papayag na hindi Diyos yun. Ganon ho, pinatigas ang puso, no, ng kaaway. Nabulag ho, no, ang kanilang kaisipan. Kaya nga ho, narito ho salita ho ng Diyos, kaya ho pinapahayag. So kung ito po ay tatanggapin ho natin paniniwalaan, ito ho hindi salita ho ng sinuman na pinuno ng mga reliyon, ito po ay salita ho ng Diyos. Kung salita lamang ho ng isang puno ng reliyon ang sinasabi ho, wag ho lang ho tayo basta maniwala. Siya sa atin ho natin, tingnan natin kung yung sinasabi ng isang puno ng reliyon na pinag-uutos niya gawin ito, abay, mag-isip-isip muna ho tayo. Kung yun nga ho ay pinag-uutos ng Diyos mula sa kanyang salita. Ano ho? So, si Jeremias naman ho, ito ho ang hamon niya. Sa chapter 2 verse 27 hanggang 28, sabi ho niya dito, mapapahiya kayong lahat na nagsasabi sa punong kahoy, yun nga ho, yung hinugisan, ikaw ang aking ama. Biruin mo, hinugisan, tatawagin niyang ama yung kahoy na yon. At sa bato naman na hinugisan din, ikaw ang aking ina. Biruin mo yon, no? Yung kahoy, tinatawag na ama. Di ba? Alam naman ho natin ito, tinatawag pa nga, yun nga, ibame. Ama namin, tinatawag nila, no? Yung kapirasong kahoy. So, yung sa babae naman, tinatawag na ina. Ina na laging saklolo. Tinatawag, no? Sabi, ikaw ang aking ina, mangyayari ito pagkat ako'y itinakwil ninyo sa halip na kayo maglingkod sa akin. Ngunit kung kayo'y ay naghihirap, hinihiling ninyo na sa akin na iligtas ko kayo. Ito ho, tinalikuran nila ang Diyos, bumaling sila sa mga gawang kamay ng tao, at nung sila'y dumanas ng kahirapan sa buhay, lapit sila sa Diyos na tinalikuran nila. Kung tutuloy ho natin sa 28, ito yung hamon ng Diyos sa kanila. Kumbaga, ito nung sila po ay naghihirap, lumapit sila sa Diyos. Lord, tulungan niyo po kami sa aming kahirapan. Ang ganon. Kaya sagot sa kanila ng Diyos. Sabi, nahan ang mga Diyos ang inyong ginawa. Parang ganito, ba't hindi kayo doon humingi ng tulong? Ang ganon sabi ho ng Diyos dito nahan ang inyong mga Diyos ang ginawa. Tingnan natin kung kayo maililigtas nila, Huda. Sindami ng iyong lungsod ang iyong mga Diyos-Diyosan. Napakarami ho. Kung bawat lungsod, mayroon. Kasi sindami ang sabi ng iyong lungsod. Di ba? Hinahamon sila, nahan ng iyong mga Diyos-Diyosan. Doon kayo humingi ng tulong. Di ba? So wala akong magagawa ho talaga ang mga ito. Sapagat ang mga ito po ay gawa lamang ho. Hindi ko mo ho ito ay nakamulatan natin at nakagisnan at itinuro ng mga nagpapanggap ho na alagad ng Diyos. Abay, tingnan ho natin kung sila nga ho'y talagang alagad ng Diyos. Kasi sa Biblia ho, nagtuturo din kung sino ang tunay na mga alagad ng Diyos at sino yung mga huwad. Mamaya ho, matutunghayan natin sa pagpapatuloy po natin. So, pangalawa, so, yun po yung una, no?
Yun ang nakita ni Pablo, mga Diyos-Diyos. Ang pangalawa, sa verse 22 ng Acts o Gawa. Kaya tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan kasi medyo na ano po yung nakapakinig eh. Habang nangangarap po si Pablo, yung mga taga-Atenas, medyo na parang kapag isip-isip sila, mga bago sa kanila ang sa kanilang pandinig ang aral na ito. Kaya hiniling nila kay Pablo na ipagpatuloy yung kanyang pangangaral. Kaya sabi, kaya tumayo si Pablo sa harapan ng kapulungan ng Areopago at ng salita. So, mga taga-Atenas, sabi, lagay ho natin dito, mga taga-Pilipinas, ayan ho, no? Napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa reliyon. Sabi po ni Pablo, napansin niya, mga taga-Atenas, napansin ko, buhos na buhos ang inyong kalooban sa reliyon. Ito po yung mga taong reliyoso, deboto at panatiko na tinatawag ko. Masyado silang kapit tuko sa kanilang reliyon. Kung tatanungin mo naman sila kung ano ang alam nila sa kanilang reliyon, wala silang alam. Basta ang alam nila, nakamulatan nila yon, nakagisnan nila. Pero wala silang alam, kahit na konting background lang, kung anong pinagmula ng kanilang reliyon. So, yun ho, ang napansin ni Pablo, no? Napaka-religyoso nila, napaka-deboto nila, napaka-panatiko ho nila. At tulad ho yan ni Pablo, parang nakita niya yung kanyang sarili dito. Ganun ho kasi siya dati si Pablo. Kanina nabanggit ho natin. No? Napaka-panatiko ho ni Apostol Pablo, Galatians chapter 1:13 hanggang 14 po mababasa natin. No? At sa aklat ng Filipos, no, chapter 3 verse 5, sa pagsunod niya sa kautusan, pagiging panatiko niya, nagpatuloy siya sa pag-akala noon na siya ay aariing matuwid sa harapan ng Diyos. Pero nung siya makakilala sa Panginoon, hindi na kailangan. Hindi na yon ang batayan ng pagiging matuwid sa Diyos, yung ketuli ka man o hindi. Sabi ni Pablo, no? So sa verse 23, sabi, singit lang ito, sabi, sumasamba sila sa Diyos na hindi nila kilala. Sabi doon, no? Tutuloy ho natin yung sa verse 23, sabi doon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala, ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala ang siya kong pinapahayag sa inyo. Biruin mo, no? Sumasamba sila sa Diyos na hindi nila kilala. Sa panahon po natin ngayon, ganun din ho nangyayari. Akala nila, yung pagharap nila, pagluhod nila, pananalangin sa isang larawang hinugisan, akala nila ay pagsambayon nila sa Diyos. Pero ang totoo po, hindi. Yan ho sinasabi at nakita ho ni Apostol Pablo sa mga taga-Atenas. Sumasamba sila sa Diyos pero hindi ho nila kilala. Parang kilala nila, para sa panahon natin ngayon, kilala lang ho ang Diyos sa isip at sa bibig. Pero sa puso, ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Marcos, malayo ang tao. Madaling isipin na naniniwala ka sa Diyos, madaling sabihin na naniniwala tayo sa Diyos, pero ang totoo po, malayo ho tayo ang ugnayan natin sa Kanya. No? At ito naman ho, doon sa Romans chapter 1 verse 21 and 25, ito ho, kahit nakilala nila ang Diyos, yung katulad doon, no? Bagamat sinasamba nila, hindi nila kilala, pero di sa Romans sabi, kahit nakilala nila ang Diyos, so doon po sa mga nagsasabing kilala nila ang Diyos, sige ho, gaano kakilala, di naman nila pinararangalan bilang Diyos. So sinasabi lang, kilala ko ang Diyos, pero yung Diyos na sinasabing kilala, hindi nila pinararangalan ang sabi bilang Diyos ni pinasasalamatan man. Bakit?
Dahil sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang. Yung Diyos na, sa halip na yung Diyos, yung nilalang ng Diyos ang sinamba at pinaglingkuran sa halip na ang lumalang ang siyang dapat papurihan magpakailanman. Iyon ho, binaligtad ho ng kaaway. Yung Diyos na naglalang na dapat sambahin, Diyos na hindi nakikita, gumawa ang tao ng Diyos na nakikita at yun ang sinamba. Ayan ho, yung binasa ho natin kanina, mula kanina sa kahoy, sa bato, sa bakal, gumawa. Bakit ho? Anong binubulay-bulay ko po ito at inaayos po. Subagi po sa isipan kung bakit ganon ang ginawa ho ng tao. Bakit gumawa siya ng isang Diyosan. At yun ang kanyang sinamba. Kasi dati, nakakaugnay naman ng tao ang Diyos noon sa Genesis, nung hindi pa po nagkakasala. Maganda po ang ugnayan nila, ang relasyon ho nila. No? Kaya lang, sinira ho ito ng dyablo. Pinagkasala niya ang tao, kaya nawalay ho ngayon ng tao sa Diyos. Piruin mo, no? Napakaganda ng kalang ugnayan ng tao at ng Diyos at nagkaroon ng lamat. At ngayon, dahil sa pagnanais po ng tao na muling makalapit, makapanumbalik sa Diyos, gumawa na lang siya ng sarili niyang Diyos. At yun ang iniisip niya na pagsamba niya sa Diyos at paglilingkod. Kaya lang ho, lalo lang napalayo ang tao sa ginawang pamamaraan niya ho niya, sa pagpapanumbalik niya sa Diyos muli. No? Yan ho ang naisip ko ho kung bakit ang tayo gumawa. Kasi gusto niya muling makaugnay ang Diyos eh. Kaya lang, may namamagitan ng kasalanan. Hindi pwedeng makalapit ang tao ngayon sa Diyos eh, kasi may nakaharap na kasalanan. Dahil hindi ko ngayon makabalik ang tao sa Diyos, gumawa na lang ko siya ng sarili niyang Diyos ngayon. At yun ang kanyang inisip. At yung pinairal, yung emosyon, na kapag ginagawa niya yung ng pagluhod at pasamba sa rebultong yaon, ayun ay ginagawa niyang pagsamba sa Diyos na dati noon. So tuloy po natin. Yan po yung pangalawa, no? Na napaka-religyoso po natin ng mga tao po ngayon. Tulad po ng yun nga po, no? Nung napanood ko po ito, talaga napakarami ho nila eh. Parang ngayon mga langgam nga ho sila. Natanong ko sa aking sarili, ilang kaya dito ang totoong nagbago pagkatapos ng panata? Ano? Halimbawa, sabihin natin yun nga. Sabi nung nag-comment, yung snatcher. Nagpahinga muna, nagpanata muna. Pagkatapos noon, stop na ho ba sa pagiging snatcher? At ito pa ho, no? Lahat ho, tuloy, mga nakarampang ibang mga taon, na-interview yung iba eh, kung bakit ginagawa niya ito taon-taon. Alam po nyo, ang napansin ko lang ho, kung bakit ginagawa ng mga kababayan natin ito, dahil kung ano yung makukuha nila eh. Iba-iba para umulad ang pamumuhay, upang gumaling ang sa karamdaman. Sabihin ko, kung ano yung ginagawa nilang nagpapanata sila dahil meron silang inasahan na makukuha o pakinabang. Pero wala ho akong narinig na sa kanila na yung bang mula sa kanila pabalik sa Diyos. Nakuha po niyo yung kung sabihin dito. Lahat ng nagpapanata ho, lahat pakabig eh. Yung ina-expect ho nila kung bakit ginagawa nila yun. Pero wala ho tayong marinig na talagang walang inaasahang ibang pakabig, kundi talagang sila ang magbibigay. Kaya dahil nga ho, sabi ng Banal Kasulatan, dahil nga ho, wala pa sa talagang kamalayan o kamulatan, ganun nga ho.
Ano? So pangatlo, panghuli po, sa verse 29, ito, yamang tayo mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad. Ayan. Hinalin tulad nila. Sabi ni Pablo, tayo mga anak ng Diyos, huwag nating hihalin tulad ang ating Diyos sa larawang ginto, pila, o bato na pawang likha ng isip ng kamay ng tao. Bilang mga anak ko ng Diyos, ang Diyos po natin ay hindi siya bato, hindi siya kahoy, hindi siya ginto, hindi siya pila. Ang Diyos po natin ay isang Diyos na hindi nakikita, isang Diyos na banal. Hindi ko siya pwedeng gawan ng anumang itsura o larawan. Ayaw nga ako ng Panginoon, maging siya nga ako, ayaw nga akong ang tao gumawa The post. Meron nga pong nakapansin Actually, ito po ay, ewan ko kung meron siyang kinakaanibang reliyon Parang neutral ho siya Sabi niya, may napansin lang. Napansin ko lang, sabi niya, pagpasok mo sa isang simbahan na malaki, meron kang makikita nakasunan mga tablet doon. Bakit walang sinasabi doon yung unang doon sa 10 utos? Inalis nila yung huwag kang gagawa ng anumang larawan na inanyuan. Ito po yun. Binago ko, inalis ko nila. Pero yung iba naman, hindi nila tinuturo. Kung ano ang ayaw ng Diyos, siyang ginagawa. Kung ano naman yung gusto ng Diyos, yan ang hindi ginagawa. Baka binaligtad ho nila. So, pawal kang isip ng kamay ng tao, ang sabi ho doon. Na huwag daw nating ihalin tulad. Dahil ang Diyos po natin ay walang katulad ho. Hindi ho natin siya pwedeng ihalin tulad sa kanyang mga ginawa. Doon sa Isaias ho, dito, si Isaias punong-puno ng aral patungkol sa mga Diyos-Diyosan pong ito Chapter 40, verse 18 hanggang 20. Ayan. Sabi mo dito, saan niyo ihahambing ang Diyos at saan anong anyo siya iwawangis? Kita ko nyo? 19, siya ba'y hindi maitutulad sa mga imaheng ginawa ng tao? Tanong ho yun. Ang Diyos ba na lumikha ng lahat mahiyan tulad ba siya sa mga imaheng ginawa ng tao? Sabi po, binalutan ng ginto. Yun ba ang Diyos? 20, sabi pa po, at ipinatong sa pedestal na pila. 20, hindi rin siya maitutulad sa rebultong kahoy, matigas na kahoy na hindi binubukbok na siya lang nakayanan ng mahirap. Verse 25, saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos, siya'y kanino itutulad? Tanong po ito ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Tanong niya sa ating mga tao, saan natin siya itutulad o ihahambing? Chapter 46, verse 5 and 7. Ito na ho tayo magtatapos sa pangatlong ito. Sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang makapapantay sa akin? Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan. Nakita ko ito noong panahon ni Moses. Ibinuhos ang mga gintong laman at nagtimbang sila ng pila. Umupa sila ng panday ginto. Yung bihasang gumawa po, nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay niluhuran nila ito at sinamba. Ito 7. Pinapasan nila ito para dalhin sa ibang lugar. Ito nga ho, sa Kapampangan yung wala na pag piyesta, yung tawag sa Kapampangan, limbon. Tawag yan, limbon Saan ba sa taga? Prosesyon yun, limbon prosesyon. Para dalhin sa ibang lugar. Pagkatapos ay ibinabalik sa kanyang lalagyan. Inikot. Nalala ko noon nung
Ganun ho ako kareligyoso din noon eh. Talagang ang layo. Iikot ka sa ilang bari yun. Iikot nila ganun. Mula doon sa simbahan, lalabas, iikot, ilang bari yun, babalik. Ganun ho. Titiisin mo yung pasok, patak ng kandila. So sabi, pinapasan nila ito para dalhin sa ibang lugar. Pagkatapos binabalik sa kanyang lalagyan, mananatili ito roon at hindi makakikilos. Dalanginan man ito'y hindi makasasagot ni hindi makatutulong sa panahon ng bagabag. Niliwanag na ho ng salita ho ng Diyos na wala hong magagawa ang mga ito. Ito po ay ipinamulat lang ho sa atin ng mga dayuhan. Kung babalikan ho natin, magsusuri ho tayo sa pinagmulan ng sinasabi nilang paniniwala ho natin. Babalik ho tayo sa Bible. Dito ho nagpasimula. Itinuloy lang ho nila yung sinasabi ho sa Matthew 23 na ginagalugad nila ang bawat kapulungan, sabi. At kapag sila ay nakahimok ng kahit isa man lang, sabi, ginagawa nila itong mas masahol sa kanila, sabi. Sa ibang salin, ginagawa nilang anak ng impyerno, sabi ho doon. At itinuloy lang ho nito. Kaya yung pong yung pinakahuli sinasabi doon sa pinagawang malaking rebulto po ni Nebuchadnezzar, may pong paliwanag po doon mula ulo hanggang sa talampakan. Ang pinakahuli po doon, kasi yung mga iba nangyari na ho yun mga kamay, ulo, katawan. At ang pinakahuli po doon, yung po yung Roman Empire na maghahari. At yan nga ho ang ngayon, hanggang naghahari po sa atin. Ang totoo po, hindi naman ho Kristyanismo talaga ang dala ho nila. Ito ho lagi ko sinasabi, ginawa lang ho nilang front yung Kristyanismo. Pero ang totoo po, Romanismo po ang kanilang pakay sa bawat nagagalugad ho nilang mga bansa. Kaya sabi ko, tignan ho ninyo mga nagalugad nilang bansa. Kaya si Magellan. Si Magellan ba yun? Oh. Isa ang bansa ho natin na nagalugad ho niya. Anong dinala ho niya? Front niyang Kristyanismo pero Romanismo po. Yung binyag, sabi ko nga lagi, yung binyag na sinasabi nila na ang bata pag bininyagan, sabi na, welcome to Christian world. Sabi, di ko ba? Sabi nga, di ba? Pero totoo po, hindi binyag ng Kristyanismo po yun. Binyag ng Romanismo po yun. Pagiging Romano. Kaya ho, ang tawag sa kanila, kapag nabinyagan, Roman Catholic. Hindi naman Filipino Catholic. Dapat Pilipino siya, di ba? Dapat Pilipino, hindi man taga Roma. Yun ho. Gustong sakupin itong bansa ho natin para mapailalim sa kanilang kapangyarihan. Kaya ni-Romanize ho ang bansa ko natin. Kaya lang mayroong mga tumanggi. May mga lumaban ho. So, yan po ang katotohanan. Nawa po maging bukas po ang ating puso. Medyo dumistansya ho tayo maging neutral. Timbangin ho natin. Magsuri ho tayo. Kasi yung nakasalalay ho dito ay yung ating kaligtasan ho ng ating kaluluwa. Sabi pa palagi, maraming mapupunta sa impyerno hindi dahil sa masamang gawa. At yung masamang gawa ho yan ay bunga lamang ho yan ng maling katuruan. Bakit maraming nagnanakaw? Bakit maraming nangungurap? Dahil sa maling katuruan. Ano hong maling katuruan? Dahil marami silang pera, kapag namatay sila, idalangin lang sila, pwede silang maisalba sa kapahamakan. Yun po yung maling katuruan. Kaya okay lang, habang sila'y buhay, mangurap, magnakaw, total, pag namatay naman ako, andyan yung mga mahal sa buhay, papanalangin nila ako, magbabayad sila, mula sa purgatorio, malilipat ako. Yun ho mali. Maraming mapupunta ho sa impyerno na mga tao, hindi dahil sa mga gawang masama. Do isa po yun, kundi dahil sa maling katuruan po.
Maling katuruan dahil hindi nalaman yung katotohanan. Hindi itinuro ang katotohanan, itinago. So, tuloy ho natin. So, ang paanyaya po ng Diyos ngayon ay magsisi at talikuran ang masamang gawa o pamumuhay. Acts 17:30 and 31 sabi po doon. Inaanyayahan po ng Diyos ngayon na ang tao po mula sa mga ganitong napansin po ni Pablo na labag sa Diyos, inaanyayahan po niya na magsisi at talikuran ng tao po ang mga ganitong gawain. Sabi, wag ho tayong maging religyoso o religious ho. Kailangan ho maging righteous ho tayo sa harapan ng Panginoon. No? Religious but not righteous, ang sabi nga ho ng iba. Hindi reliyon na tatag ng tao ang kailangan ho natin, kundi ang tamang relasyon at ugnayan sa Diyos sa pamagitan ho ng ating Panginoong Jesucristo. Ang dating magandang ugnayan ng tao at ng Diyos, sinira ho ng dyablo noong pinagkasala niya ang tao, kaya naghangad o sa paghangad na ang tao ay manumbalik, o nabagit ko na kanina ito, manumbalik muli ang relasyon niya sa Diyos. Ito, gumawa nga siya ng Diyos-Diyosan na nakikita, kaya lalo, imbes na mapalapit, ayun, lalo pang napalayo ang tao sa Diyos. No? Inilayo ito lalo. Kaya nga sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang maging daan at mamagitan ho sa atin pabalik sa Diyos. Yan ho ang yung pamamaraan ho ng Diyos ang siyang sundin ho natin. Hindi ho tayo pwedeng gumawa ng sarili nating daan. Ano ho? Sabi nga ng Banal Sulatan, tinanggihan nila yung pamamaraan ng Diyos. Gumawa sila ng sarili nilang paraan. John 14:6 ang sabi, ako ang ako ang buhay, ang daan at ang katotohanan. Sabi po natin po Yesu Kristo, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan po niya. Siya ho tagapamagitan lamang, sabi ni Pablo, sa Diyos at sa tao. Dan bilang panghuli, tinalukuran ho ni Apostol Pablo ang pagiging deboto niya, pagiging panatiko ho niya, pagiging reliyoso niya, kapalit ang lalong mahalaga. Ang makamtan si Kristo at lubusang makilala. Yung dati pinapahalagahan niya, mga paniwala ho niya, binitawan ho niya yun. Walang kwenta, sabi niya. Kala ko, pupunta ako ng langit dito. Hindi pala. So, ito makilala si Kristo ng lubusan na sabi. So, pinili ho ni Pablo ang relasyon niya sa Panginoong Hesus kaysa sa nakamulatan po niyang reliyon. Sana ho, maging ganun din ho tayo. Bukas lang ho tayo, ang ating puso't isipan. At magbasa ho tayo ng banal na kasulatan. Huwag ho tayong basta't amen ng amen sa mga sinasabi ho ng mga leader ng mga reliyon. Kahit nasabihin natin may anyong kabanalan, tao pa rin ho yan. Ang pundasyon ho natin, batayan ho natin itong salita ho ng ating Panginoong Diyos. Hindi ho bawal ang magbasa ng Bible. Basahin po natin, buklat ho natin ang salita ho ng Diyos nang mamulat ho tayo. Tulad ho namin dito, namulat ho kami dahil binasa ho namin ang salita ho ng ating Panginoon. Amen. Tayo po manalangin. Salamat aming Panginoong Diyos. Salamat Panginoon na bagamat tulad nga noon, nung dito ka sa lupa, nangangaral, maraming nasasaktan sa iyong pangangaral, subalit yun ang katotohanan, Panginoong Diyos. Masakit man, subalit ito ay siyang magpapalaya sa mga nasa kamalian, Panginoong Diyos. At yun nga, yung mga nagbukas ng puso, pinakinggan, tinanggap ang iyong salita, sila yung nakaranas ng kalayaan, tunay na kalayaan mula sa gapos ng kaaway na dyablo sa mga maling katuruan na naisaksak po sa isip at puso. Kaya dalahan din po namin, Panginoon, nasa panahon din namin ngayon na walang pinagkaiba. Marami pa rin ho sa mga kababayan namin na hindi pa lubusang malaya at namulat sa katotohanan, na kung paano kami dati rin nandun, subalit kinahabagan mo po o Diyos
Dalangin po namin na huwag papagmatigasin ang kanilang puso. Magbukas ng kanilang, buksan ang kanilang puso at magbasa ho sila, makinig na yung salita. Dahil ito po, O Diyos, ang salita mo. Ikaw mismo ang nagsasabi ng lahat ng ito, Panginoon. Dalangin po namin na tulad sinabi ni Pablo, ito ang katotohanan na dapat paniwalaan at tanggapin ng lahat. Na ang Panginoon Kristo ay naparito upang iligtas ang mga makasalanan. Kami pong lahat yaon, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, na madalain po namin ang mga kababayan po namin ito, Panginoon, na ngayon ay yun nga ho. Hindi po namin sila inusgahan, kundi po nag-ando po ang pagkahabag po namin sa kanila, Panginoon. Dalayan namin naway, mahango po sila sa ganong kinasasadakan po nilang paniniwala. Salamat po, Ama. At patuloy po ang patubayan sa aming pagkakaisang pananalangin po sa gabing ito. Sa iyo pong lahat ng kapurihan, pasasalamat, karangalan, kadakilaan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.